Ang kwentong ito ay tunay kong karanasan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Radson. Taong 2004, sa probinsya ng Negros. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho ako sa Maynila. Pero napagpasyahan ko muna na mag-leave ng ilang linggo upang magbakasyon sa probinsya. Mabuti na nga lamang ay pumayag naman ang employer. Unang pagkakataon ko lang rin naman noon na humiling ng bakasyon. Kaya naman, nang mangyari iyon, agad na akong kumuha ng tiket at hinintay ko na lamang ang schedule ko sa pagsakay ng barko. Nang sumapit ang pagsakay ko sa barko, excited na excited ako. Mga 2 araw rin akong bumiyahe bago makarating sa aming bayan. Maraming nagbago, Sir Casper, sa aming baryo. Medyo dumami na ang kabahayan. Ngunit hindi pa rin nagbabago na mas marami pa ring kakahuyan. May nabalitaan pa nga ako na kina mama at papa, meron na raw aswang roon. May ilang mga kababaihan na ang bigla-bigla na lamang nakukunan ng walang sapat na dahilan. At maraming may suspecha na gantong uri ang may kagagawan. Dahil may namamataan silang isang napakalaking ibon tuwing papatak na ang gabi. Kasing laki daw ito ng inahing manok, Sir Casper. Pero ako ng mga sandaling iyon, hindi naniniwala hanggat wala pa akong nakikitang basihan. Ako kasi yung tipong naniniwala sa kasabihang, to see is to believe. Pero nagbago ang lahat ng ito dahil sa aking naging karanasan. Paano ba naman? Noong panahong naliligo ako sa banyo, may narinig akong pag-iyak ng baboy. Siya nga po pala, yung banyo ay nakabukod sa tahanan at ng oras na iyon ay medyo pandilim na. Sa pagkakaalala ko, mag-aalas-6 na iyon ng gabi. Gawa sa kawayan ng dingding, kaya naman sumilip ako roon. Iyon naman ang bagay na aking pinagsisihan. Paano ba naman kasi? Baboy nga iyon, kaso lang, mukha itong impakto. Nanginig talaga ako sa takot. Siguro nagtagal ako ng kalahating oras sa CR bago ako tuluyang lumabas roon. Hinintay ko muna kasi na lumayo ang elemento. Nang makapasok na ako sa bahay, kaagad ko itong sinabi sa aking mga magulang. Aswang nga iyon, anak, kaya mag-iingat ka. Mukhang ikaw nga ang tipo ng nilalang na iyon. Sambit sa akin ni mama. Bakit ako, ma? Lalaking tao naman ako at isa pa, hindi naman ako buntis. Dahil bagong mukha ka sa kanya. Wala ka dito sa probinsya noong dumating ang nilalang. Kaya kung ako sa iyo, anak, magsuot ka na ng proteksyon mo. Paalala pa niya sa akin. Saan naman ako makakakuha ng proteksyon, ma? Tanong ko sa kanya. Bahagyang nag-isip si Maba bago ito tumugon sa aking inihayag. Halika, anak, samahan mo ko. Pupuntahan lang natin si Aling Inday. Isa siyang manggagamot na alam kong makakatulong sa iyo. Kaya naman, iyon nga ang bagay na ginawa namin. Nagtungo kami sa sinasabi ng aking ina na siyang makakatulong. Nagulat pa nga ako, Sir Casper. Yung tinutukoy ni mama na Aling Inday ay bata pa lang pala. Tingin ko nasa mga 30 anyos pa lamang ito. At hindi lang iyon, dahil magandang babae rin ito. Ayon kay mama, may karunungan raw na lihim ang babae. Kaya kahit kasalukuyan na itong 50 anyos, mukhang nasa 30 pa lamang. Agad namang sinabi ni mama kay Aling Inday ang aming sadya. Tama ka roon, Floreng. Bagong mukha lang kasi ang anak mo.
kaya siya ang pinunteriya ng nilalang. Hayaan mo, maibibigay akong anting-anting sa kanya. Ang tawag rito ay mutya ng buhaya. Wika ni Aling Inday kay Mama. Mutya ng buhaya? Parang ngayon ko lang iyan narinig ah. Teka, magkano ba iyan? Baka mahal iyan ah. Tugon niya kay Aling Inday, kaya natawa ako. Mura lang ito. At dahil hindi ko pa ito napapagana o nalalagyan ng bisa, ibebenta ko lang ito sa iyo ng 1,000 piso. Dahil sa narinig ni Mama, napasapo na lang ito sa ulo. Mukhang napakalaking halaga na iyon sa kanya para sa hindi pa nakakatiyak na gamit kung ito ba ay uubra. Dahil dito, sumabat ako sa usapan nila. Aling Inday, saan niyo ba iyan nakuha? Sinagot naman ito ang aking katanungan. Namanghanga ako ng labis sa aking narinig. Ayon sa kanya, pamana raw iyon sa kanya ng lolo noong nabubuhay pa ito. Isang antingero ang kanyang lolo, at dahil sa kagustuhan nitong makakuha ng mutya ng buhaya, sa paniniwalang ito ay makakapagbigay sa kanya ng pambihirang lakas, nagtungo ito sa ilog ng hating gabi ng mahal na araw. Ayon kasi sa paniniwala ng matatanda noon, yung ilang buhaya raw sa gabi ng mahal na araw, nagtataglay raw iyon ng mutya. Sa oras na matalo ang hayop na ito sa pakikipaglaban, makakamit mo ang bertot. Saan po nanggaling yung mutya ng buhaya? Saang parte po ng katawan iyon nakukuha? At paano paggaganahin ang bertod na iyon? Meron palang buhaya dito? Seryosong tanong ko rito. Mula iyon sa ngipin ng buhaya. Ngipin talaga iyon, at dapat lang na gawin ay makipagbuno sa hayop na iyon. Bagay na napagtagumpayan naman ni Lolo, dahil natalo niya iyon. Sa totoo lang, hindi ko pa iyan nagagamit. Hindi ko pa iyan napapagana. May ibibigay naman akong kopya iho na mga dasal para gumana iyan at para magkaroon ka ng pambihirang lakas. Dahil sa sinabi niya, nainganyo ako sa anting-anting na iyon. Sige po, bibilhin ko po iyan. Pero teka po, nakakapagbigay lang ng pambihirang lakas. Ayoko namang makipaglaban sa alagad ng dilim. Takot pa naman ako sa itsura nila. Napangiti naman sa akin ang babae. Basta, tsaka man na lang malalaman ang kakayanan niyan kapag naorasyonan mo na. Hindi ka magsisisi sa kakayahan ng mutya. Makahulugan itong tugon sa akin. Nababakas ko naman sa ali na mukha itong nagsasabi ng totoo. Kaya naman sa bandang huli, binili ko ang mutya. Kalakip ang isang libreta na naglalaman ng mga dasal na makakapagpabuhay sa gamit na iyon. Totoo nga ang sinasabi ni Aling Inday. Mukhang ngipin nga talaga iyon ng isang buhaya. Manilaw-nilaw pa nga iyon na para bang hindi nagsisipilyo kasi walang kasya na toothbrush nila. Di joke lang. Kaya naman, iyon nga ang bagay na ginawa ko. Inorasyonan ko ang mutya. Ang sabi ni Aling Inday, dasalan raw ito sa loob ng 3 araw. Mula sa umaga, tanghali, hanggang sa gabi. Kapag nakompleto ng iyon, gagana na ang kapangyarihan ng mutya. Yun naman ang bagay na aking sinunod. Nang oras nga na masilayan ko uli ang aswang noong gabi, ay hinarap ko ito. Malalim na ang gabi noon, Sir Casper. Tiwala talaga ako sa mutya noon. Nakita ko na naman na naglakad ang baboy sa kakahuyan, kaya naman, sinundan ko ito patungo roon. Napakadilim noon, mabuti na lamang.
Meron akong dalang flashlight. Maya-maya pa, bigla nang huminto ang nilalang. Tumigil ito sa mga puno ng mahogani. Hindi nagtagal. Yung baboy na iyon ay biglang lumusob sa akin na para bang mabangis na hayop. Gulat na gulat ako. Pero sa hindi malamang dahilan, nakaiwas naman ako sa ataking iyon. Kahit na alam kong mabilis ang pag-atake ng baboy, para bang sa paningin ko ay bumagal ang paligid. Kaya naiwasan ko ang pag-atake nito. Sa pangalawang pagkakataon, lumusob ulit sa akin ang elemento. Bigla kong naalala na meron nga pala akong dalang patalim, kaya hinugot ko iyon at nasaksak ko ito sa leeg. Bigla itong uminda at maya-maya pa ay tumakbo na palayo. Talagang duguan ito dahil sa baon na baon talaga ang balisong. At dito ko napatunayan na gumagana nga ang anting-anting. Kaya naman, labis akong natuwa. Agad ko naman itong sinabi sa mga magulang ko pag-uwi ko ng bahay. Ang sabi ni Papa, bukas raw malalaman kung sino talaga ang aswang kapag mayroong napabalitang namatay. Kaya naman, hinintay namin ang sandaling iyon. Hindi nga kami nagkamali sa inaasahan. Merong umanong namatay na lalaki sa baryo namin. Natagpuan ito sa labas ng kanyang tahanan na nakahandusay at may saksak sa leeg. Namatay ito dahil sa naubusan ng dugo. Ayon sa mga otoridad, pinaslang raw ito ng kung sino man. Pero para sa akin, alam ko ang katotohanan. Lalo na't natagpuan pa ang bangkay ng lalaki na nakahubot-hubad. Alam niyo naman di ba, kapag mag-aanyong ganon, kailangang nakaalis ang lahat ng saplot. Malinaw lamang sa akin na yung nakaengkwentro ko na baboy at ang lalaking iyon ay iisa. Ang sabi pa nga sa akin ni Papa, magdoble ingat na raw ako. Baka mamaya ay magiganti ang mga kaanak nito. Mukhang wala namang mga kamag-anak ang lalaking iyon pa eh. Papaanong makakahiganti iyon? Wika ko sa kanya. Anong baka wala? Papaanong kung nasa ibang lugar pala? Tapos dadayo rito para lang balikan ka? Bigla akong natauhan sa sinabi ni Papa. Oo nga ano, ibig sabihin, kapag binalikan ako ng mga kamag-anak nito, marami akong makakaharap at talagang mahihirapan ako kapag nangyari iyon. Pero hindi ako susuko. Dahil alang-alang rin ito sa kapakanan ng iba. Upang mailigtas lamang sila laban sa mapaminsalang elemento. Lalo pat maraming buntis sa lugar namin. Tiyak maraming aaligid ng ganitong uri. Ayoko nang maulit pa na mayroong mabibiktimang mga buntis. Sa pag-aakala nila na nakuhanan lamang sila, ngunit iyon pala. Nakuha na pala ng aswang ang sanggol. Lumipas ang 4 na araw, Sir Casper. Dito na nagsimulang nagparamdam ang posibleng mga kamag-anak ng namatay na aswang. Paano ba naman kasi? Nakakarinig na ako ng mga kaluskusan sa aming bubungan. Alam kong hindi lamang iyon basta pangkaraniwang kaluskos. Hindi iyon galing sa pangkaraniwang hayop dahil sa mabigat ang mga yabag nito. Parang tao ang nakasampa. Ang ipinagtataka ko lamang, hindi iyon naririnig ng pamilya ko. Himbing na himbing talaga ang mga ito sa pagtulog. Naisip ko ng mga sandaling iyon na kaya malakas ang pandinig ko. Baka nagmumula iyon sa mutya ko. Palagi kasi itong nasa bulsa ng short ko. Kaya naman, hindi ko muna nilabasan ang mga iyon. Patuloy lamang akong nakikiramdam. Pero habang nakikiramdam ako, may naririnig akong nagbubulungan sa bubungan. Sa tansya ko,
Mga nasa 2 o 3 ang naririnig kong boses. Kaya naman mga kaaswang, ang ginawa ko na lamang ng mga sandaling iyon ay ang buksan ng bintana. Tamang-tama naman dahil may poste ng kuryente. Makikita ko ang mga anino nito sa pamamagitan ng pagre-reflect sa lupa. Nabigla ako sa aking nasilayan. Paano ba naman? Hugis tao ang nakikita kong anino. Ngunit napakapayat nito. At may matutulis na tenga. Tama ang kutob ko. Aswang nga ang mga iyon. Pero hindi ko pa rin nilabasan ang mga iyon. Hinihintay ko lamang na lumusob ang mga iyon. Kaysa sa ako ang mauna. Ayoko naman na ako ang unang gumawa ng hakbang. Mabuti na lamang ay hanggang doon na lamang ang naganap. Dahil hindi nagtagal. Nawala na ang presensya ng mga ito. Ibig sabihin, ay umalis na dahil wala na akong naririnig ng kaluskos. Naglaho na rin ang bigat na aking nadarama, kaya hindi nagtagal, dinalaw na rin ako ng antok. Kahit nga'y may mutya ako ay nararamdaman ko pa rin ang takot. Pero nawala iyon nang tumabi sa akin ang alaga naming pusa, at dito na ako nakatulog. Pagsapit ng umaga, agad ko iyong sinabi sa pamilya ko. May payo pa nga sa akin si Mama. Ayon sa kanya, dapat raw na bumalik na ako ng Maynila para wala na maging problema pa. Naisip ko naman na tama ang inahayag ni Mama. Kaso nga lang, nangangamba ako na kung papaano sila naman ang balikan ng aswang. Sa loob-loob ko noon, kapag nangyari iyon, talagang hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pero ayon kay Papa, ibigay ko na lang raw ang anting-anting sa kanya. Para kung talagang pagbabalingan sila ng galit ng mga ito, handa raw siyang makipagharap rito. Dito ko rin napagtanto na tama ang inihayag ni Papa. Kaya naman ibinigay ko na sa kanya ang mutya. Pagkatapos nito, agad na akong bumalik sa Maynila. Bumalik na rin ako sa trabaho. Ang buong akala ko, dito na magtatapos ang problema ko, Sir Casper. Ngunit hindi pa pala. Paano ba naman kasi nasundan pala ako ng mga aswang? Grabe naman yung aswang na yun, susunod talaga sa Maynila. Kahit wala na sa akin ang mutya, nararamdaman ko pa rin ang presyensya nila. Mukhang umaaligid-aligid sila sa apartment na tinutuluyan ko pagsapit ng hating gabi. Pero para makasiguro ng mga sandaling iyon, naisipan ko na lumabas ng bahay. May dala-dala pa akong itak. Nang makalabas na ako sa apartment, hindi nga ako nagkamali ng inaasahan. Paano ba naman? Puro paano ba naman? May lumipad na 3 ibon na nanggagaling sa bubungan. Ang buong akala ko pa nga ay nabulabog ito sa aking paglabas. Ngunit hindi pala. Dahil noong aaktong papasok na ako ay siya naman ang biglang may umatake sa likuran ko. Ang buong akala ko nga ay katapusan ko na ng mga sandaling iyon. Talagang napakaraming kalmot ang tinamo ko sa bandang likuran ko, Sir Casper. Kahit hindi ko nakikita ang sugat, alam kong tumutulo ang dugo. Ang tatalas kasi ng mga kuko ng nilalang na iyon. Para bang kutsilyo. Pero hindi ako nagpadaig sa takot. Alam kong lulusob pa ang mga elemento, kaya naman, humarap na ako. Nakita ko ang kasuklam-suklam na mukha ng mga ito. Ibon sila kung maituturing, pero masasabi talagang kakaiba. Malapad kasi ang mukha at parang may pag-iisip na gaya sa tao. Nang umatake ulit sa akin ng isa, hindi ko na hinayaan pang makalmot pa nito. Inundayan ko siya ng taga at nasapul naman ito sa bandang pakpak. Narinig ko pa nga, Sir Casper, na uminda ito
at muling lumipad pa itaas. Alam ko na sa oras na iyon, bubuelo lamang ito para sa muling pag-atake. Kaya naman, pinaghandaan ko ito. Lalo kong hinigpitan ang paghawak ko sa itak. Muli ay mayroong umatake sa akin. Ito naman yung pangalawang aswang. Lumusob sa akin at mukhang dadagitin ako. Pero naghanda ako at tinamaan ko ng aking itak sa bandang leeg. Ganon rin ang ginawa ko sa pangatlong aswang, Sir Caspar. Tinaga ko ito at natamaan ko rin sa katawan. May naalala akong turo sa akin ni Papa kapag nataga na ang ganitong uri. Kinakailangang umanong ibaon sa lupa ang itak. Orasyonan raw iyon. At kapag nangyari iyon, yung sugat raw na tinamo ng aswang ay hindi nagagaling at ito ang magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Mabuti na lamang na mga oras na iyon, hindi na mga ito lumusob gaya ng inaasahan ko. Lumipad na rin ang mga ito palayo. Mukhang nasaktan sa mga sugat. Kaya naman, nang umalis na nga ang mga iyon, agad kong itinarak sa lupa ang itak. Hindi nagtagal, mga 2 linggo ang lumipas, napabalita nga sa lugar na may 3 lalaking namatay sa isang bakanting lote. Ayon sa mga otoridad, may hinala sila na baka isinalvage daw ito. Pero naging hati ang opinyon ng nag-iimbestiga. Yung sugat kasi ng mga ito ay nagnanaknak na at hindi na sariwa. Maaari raw na namatay ang mga ito dahil sa impeksyon. Ngunit ang ipinagtataka nila, bakit sa bakanting lote namatay? Pero ako, alam ko ang katotohanan. Dahil iyon yung mga aswang. Tumalab ang orasyon na ginawa ko. Sa mga gusto ng orasyon ko, paki-comment na lang. Ngunit sa kabila ng mga nangyari, sadyang hindi ko maiwasang mag-alala sa kaligtasan ng mga tao sa aming baryo sa probinsya. Lalo na sa pamilya ko roon. Paano na lang kung may iba pa silang kamag-anak at baka babalik-balikan sila? Ang mga ganitong uri ay maaaring magpatuloy sa kanilang mga pag-atake at baka mas marami pa ang maging biktima. Ang sabi naman ni Papa nang tumawag ako sa landline, siya na raw ang bahala. Ligtas naman raw sila ng mga sandaling iyon. Gaya nga ng inasahan, makaraan ng 1 linggo, tumawag si Papa sa akin. Ayon sa kanya, may nanggambala raw na nilalang. Mabuti na lamang dahil sa tulong ng mutya at karunungan niya sa paghawak ng patalim, ay napatay niya ito. Isa raw itong asong malaki. Dinala niya ito sa gubat at doon sinunog hanggang sa matupok. Matapos ang tagumpay ni Papa sa pagpatay ng elemento, naging inspirasyon siya sa baryo. Ang mga tao ay nagsimulang magkaisa at magtulungan upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa lugar. Nabalitaan ko rin na nagkaroon sila ng mga programa at aktibidad na naglalayong palakasin ang seguridad at pagkakaisa ng bawat isa. Kaya magmula noon, kahit isang anino man lang ng nilalang ay wala nang namimirwisyo sa baryo. Wala na ring naghihiganti sa akin. Siguro, natakot na rin na baka sila ay mamatay din. Sa awa naman ng Diyos, tapos na ang taong 2023. Naging payapa naman ang buhay ng aking pamilya sa probinsya. At syempre ako at ang mag-ina ko, mukhang hindi na mangyayari ang muling paglusob ng mga ganoong ore. Paano ba naman kasi? Taong 2004 pa iyon naganap. Magdadalawang dekada na rin. At ngayon nga ay may sarili na akong pamilya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Caspar. At muli, ako po si Radson ng Negros.
Mando, bumangon ka na. Nananaginip ka yata. Boses ng nanay niya at bahagyang pagtapik nito sa kanyang balikat ang nagpagising kay Mando. Pupungas-pungas siyang bumangon. Napasarap na naman ang tulog niya. Dahil ang napapanaginipan niya ay ang pinakamahalagang kaibigan sa kanya na hindi na nagbalik pa matapos nitong biglang umalis sa kanila. Bangon na, aalis na kami ng tatay mo. Untag ulit sa kanya ng nanay niya. Sige ho, Nay. Pahintay na lamang po. Magilamos lang ako. Araw na naman ang Lunes. Iyon ang araw sa buong isang linggo na nagpapatingin sa doktor sa Maynila ang nanay at tatay ni Mando. Bigla na lamang kasing namaga ang mga ugat ng tatay niyang si Mon. Sa Maynila lang ito nararapat na magamot. Dahil wala namang kwenta ang mga kagamitan na pangmedisina sa probinsya kung saan nakatira ang mag-anak. May awa sa mga mata na sinundan ng tingin ni Mando ang papalayo niyang mga magulang. Matanda na mga ito. Ngunit wala naman silang magagawa at mahirap lamang sila. Hindi nila kaya na mangupahan sa Maynila. At nang di mahirapan na mag-akyat panaog sa bundok pa uwi, tsaka pabalik sa kanilang kubo ang mga ito. Grabe, na paano kaya si Tatang Mon ano? Untag kay Mando ng matalik niyang kaibigan ni si Tarek. Ewan ko nga, so hindi malaman na dahilan na maga ang mga ugat. Ang masaklap pa sa sakit ng tatay niya, hindi ito kayang pagalingin ng mga albularyong napuntahan na nila. Malamang tama yung albularya nung nakaraan. Dahil na nga iyata sa katandaan ng tatay mo kaya siya nagkaganon. Malamang siguro nga. Ay, buntong hiningang sang-ayon ni Mando sa kaibigan. Pero sana gumaling na kaagad si Itay. Nakakaawa rin naman. Buti sana kung pwede akong sumama sa kanila. Hindi naman. Paano ang mga pananim namin dito? Nag-iisang anak kasi si Mando. Walang katuwang ang tatay niya sa pagsasaka kundi siya lamang. Pero alam mo, may alam akong solusyon bukod sa pagpapagamot ni Tatang sa Maynila. Ano yung Tarik? Baka kalokohan na naman yan ah. Pero hindi kalokohan ang sinabi ng kaibigan ni Mando. Sa katunayan, napaka-interesante ng ikunento nito sa kanya. May matandang paniniwala raw tungkol sa gintong buhok ng tikbalang. Nabanggit daw kasi ni Tarek sa lola niya ang tungkol sa naging biglaan ng tatay ng kaibigan. Ang sabi raw, kung matapang si Mando, hahanapin niya at haharapin ang tikbalang para sa kanyang ama. Pinaniniwalaan na nakatira ang nasabing nilalang sa kabilang isla. Mula sa kanila, kailangan pang magbangka ni Mando. Kung may malaking maitutulong ang gintong buhok ng tikbalang, mainam nga na makuha niya iyon sa kahit na anong paraan. Pero marami-rami rin ang kaakibat ng pagkuha nun. Kilala raw na nagliligaw ng tao ang isang mapaglarong tikbalang. Tsaka hindi nga basta makukuha ang buhok nito. Idi lalo ang gintong hibla. Sabi kasi, manghihina raw ang tikbalang sakaling mawala ang gintong buhok nito. Pero ang lahat yata ng bagay sa mundo ay mainam na masubukan para malaman ang magiging resulta. Kaya saglit lang na nagpalitan ng mga impormasyon sina Tarek at Mando bago nakagawa ng plano ang huli na tunguhin ang isla kung saan sinasabi nilang masagana ang damo na pagkain ng tikbalang. Ngunit walang ibang nangahas na puntahan ito dahil maloko nga at nakakatakot. Dumating ang araw ng pagpunta ni Mando sa isla kung saan niya susubukin ang swerte. Habang nagsasagwan, hindi niya maiwasan na maalala ang pinakamatapang na kaibigan
na nakilala niya noon na si Abel. Sayang, wala na ito. Kung sana naroon pa si Abel sa kanila, matutulungan sana siya nito sa haharapin na kakaibang nilalang. Nakilala niya ang naaalalang kaibigan nang minsan na sila ay nagsasakay ng kanyang itay. Tinulungan nila si Abel nang maipit ito sa ugat ng puno. Halos kaidara niya ito kaya naging malapit silang magkaibigan. Umabot pa nga sa punto na ang pagkakasundo nila ay hindi na nagustuhan ng mga magulang ni Mando. Paano nga, hindi na niya ginusto pa na umalis si Abel. Sa tingin naman niya, nagagalit lang ang tatay niya sa pagkakalapit nila ng kaibigan dahil medyo binabai ang kilos kasi ni Abel. Napailing siya. Pinaalis ang mga naglalaro sa isipan. Hindi tama na ang kasarian ng matalik na kaibigan ng paglaruin niya sa utak niya sa mga oras na iyon. Pero nakakapagtaka rin naman na isang araw, nagising na lamang sila na wala na si Abel sa kubo, na hindi pa nga nagpaalam. Galit na galit tuloy ang tatay niya. Matapos nga namang tulungan, bigla silang nilayasan na lang. Nalungkot siya sa pagkawala ni Abel pero kalaunan, nakasanayan na rin niyang hindi lahat ng tao ay mananatili. Marami ang katulad ni Abel na nagdaan lang. Katulad sa mga hayop mo na ex, diba? Hindi sila nanatili kasi ex na. Ito na siguro yon, bulong ni Mando sa sarili. Narating na niya ang maliit na isla na sinasabi ni Tarek. Sa simulang bahagi ng isla, napunan niya kaagad ang yabong ng damo. Kung gayon, nasa tamang lugar siya. Tahimik na itinali ni Mando ang kanyang bangka habang nakikiramdam siya sa buong paligid. Wala siyang ideya kung ano ang naghihintay sa kanya sa islang iyon. Kaya dapat na maging alerto siya. Mukhang napakatahimik naman doon. Iyon agad ang napuna ni Mando. Nang halos ilang hakbang na ang nagagawa niya. Kaso lang nang medyo makalayo-layo na siya ng kaunti. Tsaka niya napansin na tila hindi pala siya umaalis sa kung saan siya medyo lumayo ng lakad kanina. Oo, sa madaling sabi, naliligaw na siya. Hindi niya naiwasan na mapamura. Nak ng tukwa. Natatawa pang sabi ni Mando sa sarili. Pero nakakatawa naman talaga para sa kanya ang napasukan. Alam niyang mapaglaro ang tikbalang, kaya medyo inaasahan na niyang ililigaw siya noon. Pero kinalimutan niya pa ang binigay na pangontraligaw ni Abel. Dinukot niya sa bulsa ang naalalang pangontra. Isinuot niya yon bilang porsela sa pulsuhan niya. Lumabas ka, kailangan kita. Sigaw ni Mando sa buong kagubatan. Umikot-ikot din siya sa paligid at mas naging alerto. Magdidilim na rin naman. Sinakto niya ang oras na yon para sa tikbalang o kung ano pa man na elemento na sinasabi nilang nasa dilim. Kailangan ko ang tulong mo. Wala siyang ideya kung may pangas na ba na gumawa ng katulad sa ginawa niya sa mga oras na yon. Pero wala pa rin siyang pakialam. Ang sa kanya lang, wala naman sigurong mawawala kung subukan niyang kunin sa tamang paraan ang gintong buhok ng tikbalang. Hindi niya pa alam kung kakayanin niyang hayaan na manghina ang tikbalang, kapalit sa pagkakagaling sa sakit ng kanyang ama. Ngunit, bahala na. Sinong mapangas na nagpunta rito para lamang bulabugin kami? Galit na asik ng kung sino man. Hindi nagbigay ng babala na basta na lang lumitaw ang kakatuwang nilalang na pinuntahan niya sa islang iyon. Napatras sa labis na sintak si Mando.
Subsob siya paupo sa lupa. Tikbalang. Parang si Raulo pa na hindi niya makapaniwalang anas. Anong kailangan mo? Dumadagundong ang boses ng kakaibang nilalang. Hindi normal ang laki ng tikbalang na yon. Gayon din ang itim na itim nitong kulay. At malaking pangangatawan na animoy sa tao. Pinagmasdan mo na ni Mando ang nakakatakot nitong taas at bulto. Bago niya pinagtuunan ng pansin ang siyang pinunta niya at kung bakit niya ito mapangahas na tinawag. Tama ang kaibigan niya. May gintong buhok nga ang tikbalang. Nasa ituktok na ang bunbunan nito at kumikinang iyon sa kalagitnaan ng itim nitong buhok. Kailangan kita. Kandautal na tumayo si Mando. Naligaw kasi ako. Kailangan kong makabalik. Mukhang niligaw mo ako. Kung ganitong tunay pala na dito ka nakatira. Sa ginagawa niya ay panlilin lang sa tikbalang ang siyang plano na kanyang nabuo. Kung si Mando kasi ang tatanungin, bakit naman niya basta nalang ibibigay ang gintong buhok sa isang taong hindi ko kilala? Gayong alam ko na manghihina ako pagkatapos na mawala sa akin ang mahalagang buhok na yon. Maaari ba akong makituloy muna rito? Kahit ngayong gabi lang? Lakas loob niyang tanong sa tikbalang kahit hindi na niya masyadong masambit ang kanyang mga sinasabi. Matagal bago sumagot ang kakaibang nilalang. Ngunit ang mahalaga, sumagot ito ng oo. Wala naman kasi itong pagpipilian at mapanganib sa laot ng gabi. Isa iyon sa agaran na kinabiliban ni Mando sa tikbalang. Sa pagkakakilala ng lahat, tuso at mapaglaro sila, kaya nakakagulat na pinatuloy siya nito nang walang pag-iimbot. Isinilong pa siya sa kuweba kung saan ito mismo naninirahan sa lugar dahil bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Ayan ang tsaa. Huwag kang mag-alala. Yan ang gawa ng anak ko at hindi ka mapapano sa likidong yan dahil hindi kami kasing sama ng katulad sa hinulma ninyong mga tao sa amin. Napatitig si Mando sa tsaa na inilapag ng tikbalang sa kanyang harapan. Mukhang masarap iyon. Kinuha niyang tasa dahil hindi niya gustong isipin ito na nagdadalawang isip nga siyang inumin iyon. Kailangan niyang makuha ang loob ng tikbalang upang mamaya ay matulog ito nang naroon siya. Hindi siya naniniwala na sobrang bait nito at hindi siya pinag-iisipan ng kung ano. Nasisiguro ni Mando hindi lamang siya ang kauna-unahang tao na pumaroon para kumuha ng gintong buhok nito at sigurado siya. Alam ng tikbalang ang pakinabang ng gintong buhok nito sa mga katulad nila. Maaari kang matulog dito at magpalipas ng gabi kung magiging komportable ka na nasa paligid lamang ang mga katulad ko. Sabi ng tikbalang sa kanya. Salamat. Salamat sa pagtanggap po. May pakay man. Sincero namang sabi ni Mando. Hindi ko na kailangan na itanong kung ilan kayo narito. Hindi ko na kailangan na itanong kung ilan kayong narito. Kung ganito katahimik sa islang to, mukhang ito na nga ang napili ng mga katulad mo na maging tirahan. Tumango ang tikbalang. Tama ka. Kaya gusto ko rin na makausap ka tungkol sa bagay na yan. Kung maaari. Huwag mo sana ipagsabi ang tirahan namin. Hayaan mo kaming manirahan ng payapa rito. Gaya ng pagpapaubaya ko sa iyo na makatungtong ng payapa sa islang ito. Napatitig si Mando sa tikbalang. Kung hindi siya nagkakamali, ang ganoong karakter ay tila katulad sa mga tatay na handang protektahan
ang kanilang mga anak. Kahit hindi mo sabihin, handa kong itago ang lugar na to para sa mga katulad mo. Medyo labas sa ilong niyang wika. Kaya naman hindi niya ipagsabi ang isla. Alam ng mga taong katulad niya na narito ang mga nilalang na ito. Kalahating tao at kalahating kabayo ang kanilang itsura. Ang mali lang siguro ni Mando, hindi siya masyadong nagtanong-tanong ng patungkol sa tikbalang. Wala siyang alam kung bakit ganoon ang kanilang mga itsura. Buti na lang pala. Ikaw pa lang ang nakikita at nakilala ko magmula kanina. Kung marami kayo, baka mas natakot pa ako. Biro niya sa kausap. Ganyan naman kayo mga tao. Inaakala niyong mapanganib ang katulad namin kaya mga takot kayo. Hingi sana ng kapirasong paumanin si Mando ngunit inantala na ang sasabihin niya nang iminuwestra ng tikbalang ang tasa ng tiya. Gawa yan ng nakababata kong anak. Hindi ko nga lang siya maipakilala sa iyo at hindi na siya makalakad. Namaga ang kanyang mga ugat dahil sa kanyang kapangahasan. Nagulat si Mando sa narinig. Katulad pala ng sa tatay niya ang nangyari sa anak nito. Kung ganoon, sa tao lang pala tumatalab ang gintong buhok ng mga tikbalang. Bago papasukin ang kung ano-anong katanungan ng utak niya, pinagtuunan niya ng pansin ang hawak na tasa ng tsaa. Isang higop, 2, 3. Tsaka lang niya halos naalala na parang pamilyar sa kanya ang lasa ng timpla nun. Binalingan niya ang katabing tikbalang. Tatanungin niya sana ito kung maaari niya bang makilala ang anak nitong tinutukoy na siyang nagtimpla ng tsaa. Ngunit nanlaki na ang mga mata ni Mando sa labis na kaba at kasabikan. Himbing nang natutulog ang tikbalang. Katulad sa normal na kabayo, kung matulog pala sila ay nakatayo. Nag-antan daw muna ng krus si Mando bago niya inilapag ang tasa ng tsaa. Kailangan niyang magdasal na makaalis sana siya nang walang aberya sa lugar na yon. Pagkatapos siyang makuha ang gintong buhok ng tikbalang. Madilim na at kapaan na lang sa laot lalo at umuulan. Pero laking isla naman siya, kaya kakayanin niya naman siguro ang magiging landasin pa uwi. Wag lang na may maengkwentro pa siyang ibang nilalang habang papauwi. Nagbilang lamang ng 3 si Mando bago niya walang pagdadalawang isip na binunot ang gintong buhok ng tulog na tikbalang. Uso rin pala ang mantika kung matulog sa mga ganoon na nakakatakot na nilalang dahil hindi man lang ito gumalaw. Nang bunutin niya ang gintong buhok hanggang sa ilagak na niya iyon sa maliit na bote na bitbit niya sa pagpunta roon. Tahimik na nagpasalamat at tumingi ng paumanin si Mando sa tulog na tulog pa na tikbalang. Tahimik din siyang lumabas sa kuweba at binaybay ang palaot upang mapuntahan na ang itinali niyang bangka at nang makaalis na siya. Bago tuluyan na lumabas ng kuweba, sinulyapan niya pa ang tsaa na nasay siguro ng dila at utak niyang hindi iyon ang unang beses niyang natikman ang tsaa na iyon. Pero ang inaalala niyang makakasugo pa sa lahat ay makakaharap na pala ni Mando bago niya masakyan ulit ang munti niyang bangka. 3 tikbalang ang humarang sa daanan niya. Lahat ay nanlilisik ang mga mata at tila handa siyang sagpangin. Nang sabay-sabay na umangil ang mga ito ay halos mabingi siya. Mas nabingi pa siya nang sabay-sabay rin na tumatakbo ang mga kabayo papalapit sa kanya. Patawarin niyo ko.
Kailangan ko lang ang gintong buhok para sa tatay ko. Pakiusap niya sa bulto ng tikbalang. Galit na galit ang mga tikbalang at parang hindi siya patatakasin ng buhay sa isla ng mga ito. Nakatalong kulang si Mando at nakatakip ang mga palad sa magkabilang tenga. Tahimik siyang nananalangin na sana'y buhay pa siya mamaya para sa mga matatanda ng mga magulang nang matigilan siya. Naglaho na ang maiingay ng mga paa ng mga tikbalang. Naglaho na rin ang pagkakagulo nila para sagpangin siya. Dumagundong ang dibdib ni Mando sa labis na takot. Ang unti-unti niyang alisin ang mga palad sa tenga niya at dahan-dahan siyang nagangat ng paningin. Dahil sa pagkabunot mo sa gintong buhok ni tatay, nakalakad ako. Nanlaki ang mga mata ni Mando. Pamilyar sa kanya ang boses ng nagsalita. Abel? Isang tikbalang pala si Abel. Tatay niya ang tikbalang na ninakawan ni Mando ng gintong buhok. Si Abel ang may gawa ng tiyaa. Pinili raw nito na kunin ang sakit ng tatay ni Mando. Kaya hindi ito nakakalakad gaya sa sinabi kanina kay Mando ng tatay nitong tikbalang. Kung sana raw naghintay pa siya ng kaunti, gagaling din naman ang tatay niya. Kahit pagsisisihan pa ni Mando, tapos na ang buhay ng tatay ni Abel. Isang matinding leksyon ang iniwan sa kanya ng naganap. Na hindi lahat ng pinaniniwalaan natin ay nararapat nating pakialaman. Ang dapat na gawin sa gitna ng kagipitan at problema ay manalig sa itaas. Ibibigay naman niya ang kailangan basta mayroon pang pag-asa para sa taong biyayaan. Ang siste pala ay bawal sa mga tikbalang na kunin ang gintong buhok habang ito'y natutulog. Kasi pag natutulog ito at makuha mo, ay mawawalan ito ng bisa. Imbis na gawin mo siyang utusan, ay mananatili itong tulog habang buhay hanggang sa malagutan na ito ng hininga. Humingi ng pasalamat si Abel sa mga nagawang tulong sa kanya ng pamilya ni Mando. Ang huli naman ay abot-abot ang paghingi ng tawad. Nauwi niya pa rin ang gintong buhok ng tikbalang. Napagaling noon ang tatay niya ngunit kalaunan. Isang tikbalang din pala ang papatay rito. Oo, ginantihan siya ng mga kalahi. Kasi mapangas ang ginawa niya. Kaya walang kwenta rin ang ginawa ni Mando. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito kasi madaling araw na. Magandang araw po, Sir Casper. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ruhan. 40 anyos. Isinilang ako at naninirahan dito sa isang barangay sa Talibon. May sariling sari-sari store po ang aking pamilya at madalas din akong tumatao sa aming tindahan. Ito ang dahilan kung bakit ko natuklasan ang inyong channel. Sa dami ng aming mga suki, bilang lang sa kamay ang hindi sumusubaybay sa inyo dito sa aming lugar. Sa totoo lang, naglipa na ang mga elemento sa ating mundo. Hindi natin namamalayang nasa paligid na pala sila at lihim tayong minamatsyagan. Hindi ko naman matukoy kung ito ba ay nakakabuti o nakakasama sa amin. Wala namang problema iyon, naisip ko nga. Isang malaking karangalan na maging parte ang mga nilalang na iyon dito sa ating mundo. Ngunit hindi lahat ng mga katulad nilang elemento ay mababait. Iba sa kanila, nakikiksalamuha sa atin ng sa gayon. Malaman nila kung paano ba tayo itutulak sa ating kapahamakan. Bata pa lamang ako ay tinagurian na akong may katigasan ng ulo. Walang araw o gabi na hindi ako gumagala. Sabi nga ng lola ko na siyang nag-aalaga sa akin, palaging nag-aalala sa akin ang aking kapatid kapag palagi akong ginagabi ng uwi.
Ang totoo po niyan, sinasadya ko talaga na umalis kasi umiiwas ako sa mga gawaing bahay. Noong araw, nakasanayan ko ng magpunta lagi sa kagubatan at maligo sa batis. Masaya ako kapag nag-iisa. Alam ko kasi na malalayo ako sa mga mapanakit na mga bulis sa aming lugar. Lalo na si Karyo na kaklase ko noong elementarya. Aminado naman ako na ayaw niya talaga sa akin. Kaya palagi niya akong sinasadyang saktan kapag nagtatagpo ang aming landas o kaya ay kapag nagkakasama kami sa iisang lugar. Hindi naman ako makaangal kasi iyong mama niya ay amo ni ate sa paglalabada. Literal na sa pamilya nila kami umaasa ng trabaho noon. At kapag gumagante ako kay Karyo, ay si ate naman ang kanilang pinapasakitan. Marahil, hindi kayo makarelate sa aking mga pinagdadaanan. Pero totoong may hirap ang buhay namin noon. Wala kaming kalayaan. Wala kaming patutunguhan. Namatay ang aming magulang sa poder ng kanilang mga amo. At ang nanay ni Karyo ang nagtubos sa kanila para hayaan kaming pagluksaan ang kanilang mga bangkay. Kaya hanggang ngayon, mahirap para sa amin na maging isang pamilyang walang kalayaan. Naging bukod lang ang aming tirahan ng kunin ni Lola, ang pangangalaga sa aming dalawa ni ate. Kaso nga lang, kailangan pa din niyang magtrabaho ayon sa kagustuhan ng kanyang mama at wala naman kaming magawa. Para maiwasan ko ang inis sa mga nakikita kong paghihirap ng aking kapatid, mas pinipili kong umalis at manatili sa kagubatan. Hanggang sa mapansin kong matutulog na ang lahat. Tatambay ako doon alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Hindi pa din naman nakakatakot ang panahon noon. Wala pa namang krimen at palaging kaligayahan lamang ng mga tao ang trabahuin ang mga gawaing bahay. Pinagmasdan ko ang kabuuan ng batis. Maaliwalas ngunit maingay ang lagaslas ng tubig. May naglilitaw ang isda sa malinaw na tubig. Umaawit ang mga ibon at malamig ang simoy ng hangin. Nagmistulang paraiso para sa akin ang lugar sa dami ng magagandang tanawin na kayang abutin ng aking mga mata. Kapag sumasapit naman ang dilim ay hindi ko pa halos naisin na umalis. Dahil nagdadatingan ang mga alitaptap at nagbibigay ng maliwanag at makislap na gabi sa akin. Kung minsan, mas gusto ko nang matulog doon para makaranas ako ng panggabing katahimikan. Nagsasawa na din kasi ako sa mga iyak ni ate na naririnig ko at ang pag-alo ni Lola. Gustong gusto ko nang maging maayos at tahimik ang buhay namin. Bumuntong hininga ako at nagpasyang umalis na. Habang naglalakad, naisip kong sumipol-sipol. Mag-isa lang ako tahimik na sa kalsada. May kadiliman na sa daan at mayayabong nakakahuyan pa. Noong araw uso ang pangbibiktima ng mga aswang kahit na sino, kaya ingat na ingat akong huwag makita ng mga nilalang. Mabuti na lang. Nakita ko ng pamilyar na malaking bato sa di kalayuan. Kapag nakikita ko na ito ay alam kong malapit na ako sa aming bahay. Mga 2 liko na lang. Hindi ko lang lubos maintindihan kung bakit habang papalapit ako sa malaking bato, ay may nahahagip ang aking tingin sa paanan nito. Tila anino ng isang nilalang na sa tingin ko ay malaking kabayo. May mahabang mga braso, magulo at buhaghag ang buhok at humahangos. Naramdaman ko ang paggapang ng kilabot sa aking buong pagkatao. Alam ko na ang mga galawang ganito ng mga nilalang. Nabalak din siguro akong takutin at saktan. Kaya tahimik kong inilabas ang aking punyal, tsaka itinago sa likuran. Kung kabayong nauulol man ito, sisiguraduhin ko na uuwi siyang sugatan dahil sa mga saksa ko. Masyado raw tuso ang mga masasamang elemento. Magpapakita sila at mananakot.
at saka tititigan kung talaga bang natakot nila tayo. Habang papalapit ng papalapit sa malaking bato, ay hindi ko maipaliwanag ang lakas ng kabog ng aking dibdib. Tila may kung anong tumatambol doon, dahilan para mapahinto ako saglit. Kailangang ikalma ko ang aking sarili kung ayaw kong mapahamak, dahil kapag nataranta ako, siguradong hindi ko na malalaman kung ano ang gagawin ko. Nagpasya akong maglakad na pauwi nang sa muli kong pagkusot ng aking mga mata ay wala na ang nilalang na malaking aso o kabayo man yon. Masyadong okupado ang aking isipan na nakita kong nilalang habang naglalakad. Kaya naman napanganga ako nang magpagtantong bumalik ako sa malaking bato kung saan ako nakakita ng malaking kabayo kanina. Hindi ako nakapagsalita, gayunpaman. Matapang na inuumang ko ang hawak kong punyal. Kumislap ang talim niyon sa kadiliman ng gabi, kaya naman hindi ko maiwasang makiramdam. Hindi ako naliligaw. Siguro namamalikmata lang ako. Muli akong naglakad palayo. Ikatlo, ikapat, hanggang umabot na ng ikasampung ikot. Natataranta na ako. Pabalik-balik lang kasi ako sa malaking bato. Dito na ako tuluyang napamura. Hindi ko alam kung bakit maraming beses na akong pabalik-balik sa lugar na iyon. Maliban na lang kung nililigaw ako. Sabi ng mga nakakatanda, kapag naglalakad ang isang tao sa kagubatan o kahit saang lugar, at kapag naligaw siya o pabalik-balik sa kanyang kinaroroonan, kailangan lang daw baliktarin ang kanyang damit nang sa gayon mawala ang sumpa ng pagkaligaw. Madalas kasi pinaglalaruan ng mga tao ng elemento na tinatawag nating tikbalang. Hindi na nga ako nag-isip at binaliktad ang lahat ng aking saplot. Nang masiguro kong handa na ako, ay umalis ako kaagad sa lugar kung saan naroon ang malaking bato. Nakakailang minuto na ako sa paglalakad hanggang sa tuluyan na akong mapamura ulit ng malutong na sa paghinto ko sa aking nilalakaran ay natuklasan kong nasa harapan ulit ako ng batong kanina ko pa binabalik-balikan. Gigil na nilumukos ko ang aking mukha dahil sa labis na inis. Dahil sa tindi ng galit ay napasalampak akong napaupo na lang mismo sa malalaking tipak ng bato at nakiramdam. Tahimik na ang gabi. Tanging kuliglig at mga panggabing insekto na lamang ang maririnig. Maliwanag din ang buwan at kumpleto sa mga bituin. Napakagandang tignan ng langit kung hindi lang ba ako naligaw at naghahanap sa daan pauwi. Nahinto ako sa pagmumuni-muni nang maramdaman kong may ibang presensya sa lugar maliban sa akin. Ang tunog na nililikha nito ay animoy humahagik-gik, dahilan para magtaasan lahat ng balahibo ko sa batok. Mas napadain ang pagsandal ko sa katawan ng malaking bato, sabay na paantanda. May tunog na tumatakatak na sapatos ng kabayo sa madilim na parte ng kakahuyan. Nang maaninag ko nga ang kanyang kabuuan, napasinghap ako. Kukulay itim na kabayong nagtatago doon. May mapupulang mga mata at animoy umuusok ang ilong sa sobrang pagkabagsik. Napatayo ako sa takot. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin hanggang sa lumitaw ang kanyang kabuuan. Napatitig ako sa bagong dating na nilalang at nahigit ko ang aking hininga nang makita ang isang napakalaking kabayo. O kabayong nga ba talaga? Dahil may pang-itaas siyang katawang kagaya ng isang tao. May mahabang buhok at ang mapang-asar ng ngising kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Hindi lang siya basta isang kabayo, kundi isang tikbalang. Dahil dito, mas lalong lumakas ang kaba sa dibdib ko. Tila ba pinaghalong sindak at kilabot ang nadarama ko. Malaki ang katawang tao ng tikbalang.
Matipuno at mukhang kay lakas, kayumanggi at mukhang hindi pa dadaig sa kahit na anong laban. Ang kanyang katawan naman, pababa galing sa bewang, papuntang paa, ay sa katawan naman ng kabayo. Ganoon din ang kanyang ulo na may mapupulang mga mata. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa labis na takot. Hindi ko alam kung ano ba ang una kong magiging reaksyon ngayong nakaharap ko na ang nakakahindik na nilalang at mukhang hinahanap ako. Nang mga oras na iyon, halos mabaliw ako sa takot. Ni hindi ko na nga napigilan ang pamamasa ng aking salawan. Tanda nang napaihina ako sa sobrang takot. Sanlaksang kilabot ang aking nadarama. Hindi ko alam kung sa paanong paraan ko ikakalma ang sarili ko. Nangihina akong tumayo at hinagilap na ang dala kong punyan. Sakali mang abangan na niya ako ulit sa daan ay talagang makikipaglaban na ako sa kanya. Hindi naman pwedeng basta na lang niya akong tatakutin kahit dumaraan lang naman ako. Matagal na akong namamasyal sa kagubatan at naniniwala ako na walang kahit na sino na ginagambala kapag naliligo ako sa batis. Palabas na ako sa kagubatan ng mamataan ng pamilyar na bulto ng malaking kabayo. Kaya dito na ako napaatras. Mukhang hindi niya talaga ako nilubayan. Balak niya akong linlangin nang sa gayon ay makalaban niya ako. Sabi ng aking lola, ganoon daw ang mga tikbalang. Madalas manghamon para ipamukha sa kanilang mga kalaban na sila ang mas malakas. Pero may naisip akong paraan para matalo ko siya. Kailangan ko lang maging maliksi at siguraduhin hindi niya kaagad mahuhuli. Nakaharang ang nilalang sa lalabasan kong parte ng kagubatan. Para bang sinasadya niyang humarang doon. Hindi ako nakapagsalita. At nakatitig lang sa tikbalang na kay tatag na nakatayo sa gilid ng daan. Nariyan ang mahahaba niyang 4 na paa at mukhang nagbabanta ng malalakas na sipa. Oras na magkamali ako sa aking galaw. Ang kanyang mahabang buhok ay inuugoy ng hangin. Kaya nakikita ko ng malinaw ang kanyang maamong mukha na nagbabanta ng kapahamakan. Nang umungol ang nilalang ay napaatras ako at bahagyang natauhan. Natatakot man ay pilit kong pinairal ang galit para sa nilalang. Anong karapatan niyang takautin ako? Dumaraan lang ako sa lugar na ito at hindi naman ako nang aabuso. Nang makita kong ihahakbang na niya ang kanyang paa, ay mabilis akong kumilos at iwanasiwas din ang aking dalang punyal. Pumosisyon din ang tikbalang na labis kong ikinabahala. Aminado akong wala akong laban sa kanya, ni wala akong agimat. Ngunit nagliwanag ang aking diwa sa huling naisip. Agimat. At nasa harap ko nga ang agimat. Kailangan ko lang tapangan ang aking sarili nang sa gayon ay makuha ko ang agimat na aking sinasabi. Siguro mahirap, ngunit hindi naman ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang bagay na kailangan ko sa kanya. Kasalanan naman ito ng tikbalang. Hindi ko ito maiisip kung hindi niya ako ginugulo. Sinimulan na niya ang pagsisipa sa akin na mabilis ko namang iniiwasan. Gumaganti ako ng suntok pero alam kong hindi ko siya nagagawang pasakitan. Sa kapal ba naman ng kanyang balat ay imposible na mapaaray siya sa mumunting atake ko. Nang tumakbo pasugod sa akin ng tikbalang, ay hindi na ako kaagad nakaksaya ng oras. Hinayaan kong salubungin siya para lang dumausdo sa paanan niyang pababa. Lumagpas sa akin ang tikbalang samantalang dumaan naman ako sa ilalim ng katawan niya. Hindi na ako nagaksaya ng panahon at kaagad na tumayo sabay hila sa kanyang nililipad na buhok at walang babalang pinutol iyon. Natuwa ako na makuha ko nga ang buhok niya na kanina ko pa pinaplanong makuha. Ibig sabihin nito,
maging alipin ko na ang tikbalang habang buhay. Hindi pa man ako nakapagsalita ay nakita ko ng tikbalang na hawak ko ang kanyang mahabang buhok. Sa labis kong gulat, yumuko sa akin ang tikbalang at gamit ang isipan ay nakipag-usap siya nang hindi man lang umanganga ang kanyang bibig. Magmula ngayon, siya na daw ang aking alipin. Nakahanda siyang protektahan at ipagtanggol sa lahat ng may balak na masama sa akin. Hindi ako kaagad nakakilos dahil sa labis na tuwa. Tila ba ang dating ng nilalang na kinakatakutan ko ay siya pang magiging utusan ko, kagaya ng sinabi sa akin ni Lola. Totoo nga. Mula noon, naramdaman ko na palaging may tagabantay na ako. Hindi ako hinahayaan ng tikbalang na mapahamak. Ang totoo niyan, nagiging kampante na ako, lalo na at kahit ano pa ang iutos ko sa tikbalang ay ginagawa niya. Siyempre, hindi ko naman siya inuutusan ng masasamang bagay. Kahit papano, ayaw kong humantong sa punto na umaabuso ako. Kaso lang, may mga pagkakataon talaga na nagliliyab ang damdamin ko sa sobrang buhat. Minsan ko kasing naabutan si Karyo na binubuhusan ng itim na likido ang nilabhang damit ni ate. At nahuli ko din siyang nagsumbong sa kanyang mama. Ang mama niya namang walang isip. Sinaktan ng ate ko. Gayon na lang ang galit ko. Lalo na kapag nakikita ko ang mga pasa at galos sa katawan ni ate na para bang hindi ko kayang pagmasdan. Alam ko naman na walang kasalanan si ate, kaya kailangan ko siyang ipagtanggol. Nang gabing iyon, inutusan ko ang aking tikbalang. Ngayon ko lang gagawin to. Siyempre, hindi ako papayag na saktan nila si ate o kahit sino man sa pamilya ko. Malapit lang ang bahay namin sa kanila. Naririnig namin ang matinis nilang sigaw na para bang nahintakutan. Pinigilan ko sina ate na daluhan ang mag-ina. Wala silang kaalam-alam na plano ko ang lahat ng iyon. Kinabukasan, nagimbal ang lahat ng matagpuan na wala ng buhay ang ina ni Karyo. Inatake raw sa puso samantalang ang lalaki naman ay nakitang nakasiksik sa gilid ng kama habang paulit-ulit na sinasambit na may nilalang daw na umatakis sa kanila ng kanyang mama. Isang tikbalang. Marami ang mga taong ni hindi man lang nakisimpatya sa kanila. Matagal na talagang kilalang istrikta at mapanakit ang nanay ni Karyo. Kaya walang kahit sino ang naawa sa kanilang sinapit. Tuluyan siyang nabaliw at kinulong sa mental. Otomatikong bayad ang utang namin ni ate. Kaya malaya na kami sa kanila. Hindi ako nagsisisi sa aking ginawa. Sa halip, naginawaan pa kami. Dahil tila nakawala kami sa mahirap na pamumuhay na pinaranas sa amin ng pamilya ni Karyo. Malaki ang naging parte nila sa pagkakasadlak namin sa kahirapan. Ngayon ko napagtantong ang mga nilalang at elementong nasa ating paligid ay hindi pala masasama. Kung tutuusin, mas masasama pa nga ang mga tao na nasa paligid natin. Abusado at walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Kaya ayos lang na minsan ay makihalubilo ang mga nilalang sa atin para magsilbing banta sa mga tao na huwag nang ituloy ang masama nilang ninanais. Magsilbi nawa itong aral sa lahat na sana iwasan nating magkapanakit ng kapwa at maging abusado. Lahat ng kasamaan may kaakibat na kaparasahan. Hanggang dito na lang po. Lubos na gumagalang, Rohan.